ang ating harapang tagapayo, Doc Camille. Unang-una siguro, pag ikaw ay isang senior, dapat nating isipin yung ating kalusugan. Kasi alam niyo naman, yung kalusugan natin, pag habang tumatagal, parami ng parami sumasakit sa ating mga katawan. And definitely, unang-una, pag tumatanda kayo, humihina ang ating pandinig. Or kaya naman sabihin natin, pati yung ating paningin. Konting sigaw, kumisan, mali yung pag-decode ng message, akala na natin ganito, kaya ang bilis nating magalit o magre-react tayo kaagad. Kasi, halimbawa, sumigaw itong isa, ang pinapatunguhan niya, hindi naman pala si Lola Josie, kundi yung apo. So, ang tendency, bigla kang sumisiklab na ganun. Ngayon, bilang isang apo, dapat nyo ring intindihin ang inyong mga lola na kinakailangan maging sensitibo rin kayo sa pangangailangan nila. Na lola, wag ka nang sumali dito. Usapan namin ito. Hindi ka na kailangan maging dito kasi kung di baka mamaya atakihin ka. Kailangan mayroon kayong ganong klaseng kayo ang magpapasensya, hindi yung mga matatanda. Kasi unang-una dito, di ba, kailangan respetuhin natin sila. Pangalawa, hindi lang ito pagre-respeto, kundi yung tamang pangangalaga. Tama. Thank you, Doc Camille. Dr. Love, minsan sinasabi, di ba, na wala ka bang pride, di ba? Tama ba yung tanong na yon na kailangan parati ka na lang tama? Dapat kasi ang buhay natin nandoon sa tama. Pero pag pride ang pinag-uusapan natin, hindi naman maganda sa isang tao yung wala tayong pride. In reality, kailangan natin yung pride. Pero kailangan alam natin kung kailan natin gagamitin yung pride na yan. To top it all, itong magkakaharap na ito ay magkakadugo. Magkakamag-anak ito. No? Kaya Correct. nakalulungkot makita na ganito ang nangyayari. Sa mga lola, alam niyo, pag punong-puno kayo ng galit sa inyong puso, tatanda kayo. Kukulubot ang mukha ninyo. Finally, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung sinabi ng nanay ko sa akin nung araw. Nung nabubuhay siya, lola, sabi ng nanay ko sa akin, ipakita mo sa akin ang bunga, sasabihin ko sa iyo kung mabuti ang puno. Ayun. Pag nakita nating palamura ang mga apo at mga anak natin, ibig sabihin sa bahay nila ang mga magulang palamura. Tayo po ang ehemplo ng mga kabataan. Palagi nakatingin sa atin ang mga apo. Minsan nga napagsasabihan tayo at napakasakit kung kailan ka matanda na, tsaka ganyan, wala kang pinagkatandaan, napakasakit madinig yun. Subukan nyo, balik natin ang Diyos sa buhay natin at baka magkasundo ang pamilya. Yun ang mahalaga. Yun, Magkaisa kasi tayo. magkakapamilya pala kayo, no? Magkakapamilya kayo eh. At maganda yun kasi baka mga bata pa mga anak ninyo. Tanggalin natin yung galit at away sa pamilya. Okay, Attorney Lorna Kapunan, talamak ang verbal abuse at iba pang mga pang-aabuso sa barabarangay. Pero sa mga pumupunta dito sa face-to-face, halos walang naghahabla ng kaso. So, paano natin masasabing mapipigilan natin ang tuloy-tuloy na ganito? Alam mo, nasa barangay yan eh. Kung maayos ang barangay nyo, alam nila yung mga residente dyan, alam nila kung sino mga nag-aaway. Kasi miski na hindi ka pwedeng dumiretso sa korte. Kung members of the same family, meron tinatawag na earnest efforts at compromise. Paghihintayin ko ng 6 months bago ituloy ang kasong yan. Ano? Lalo kung magkamag-anak. Lalong kung Oo. may kamag-anak. No? Kasi pinag-uusapan natin yung away na ganyan. Marami akong mga kliyente. Well, meron akong mga kliyente. Kuminsan kasi, ang result ng verbal abuse, physical abuse, ganyan, o pag-aabuso sa pamilya, it's also dahil sa medication. Kanya wag tayong umasa sa maintenance. Meron akong mga kliyente na nag-iba ang behavior nila dahil sa epekto ng medication. Balik tayo sa kangkong, sa natural, no? Na wellness because it will affect naapektuhan ang mga judgment ninyo dahil sa mga gamot na yan. At idadagdag ko lang lastly, maganda ang nagbi-business, no? Lalo na
kayong dalawa, Yang tsaka Ses, hindi na kayo bata, magulang na kayo, nanay na kayo. You have a 9-year-old baby, Yang, at tsaka ikaw 9 months. 9 months old baby, at tsaka ikaw 6-year-old baby. Ibig sabihin, hindi na kayo apo, magulang na kayo. Ha? Pakita nyo sa mga magiging anak nyo na hindi sila kagaya ninyo. Okay? At ito talaga ang resulta ng broken family. Pero sa batas, ang parental authority, walang parental authority ang mga lola at lola. Ang talagang may tinatawag na parental authority ay ang mga magulang. Magulang na pabaya. Ayun. Yung mga magulang na pabaya.